Updaters, in celebration of Pride Month, tatalakayin natin ngayon ang ilan sa mga kontrobersyal na usapin tungkol sa LGBTQIA+ community. Kabilang narito ang pagtaas ng bilang ng kaso ng HIV sa ating bansa. Alam niyo po, according to DOH data in 2023, based on the country's estimates lang po ito, there's about 418% increase in new HIV infection sa Pilipinas. Between 2010 hanggang 2022. Alam niyo po, alarming rate ito, which is the highest in the Asia-Pacific region. Ayon din sa Department of Health, as of March 2024, meron mahigit 120,000 cases ng HIV sa Pilipinas. Pero ang nakakabahala niyan ay nasa 78,000 lang ang suma sa ilalim sa antiretroviral therapy. Pero hindi lang ito ang kinakaharap ng komunidad. Para ibahagi ang kanyang kaalaman, kasama natin ang founder of Love Yourself PH, isang non-government organization na tumutulong sa LGBTQIA+ community. Let us welcome, and I'm proud to introduce my friend, Doc Vin Pagtakhan. Hello, Kuya Nelson. Is it okay to call you Kuya Nelson while here? Naman. Or Sir Nelson ang gusto mo? No. Call me the usual, yung Kuya Nelson. Kasi alam niyo po, minsan lang talaga kami magkita nito si Doc Vin eh. Nakilala ko pa siya, actually estudyante pa lang siya. nung time na, should I say, nene pa tayo, parang ganyan. So, I'm really proud kung ano yung narating mo at narating ng NGO mo. Grabe. Nakakahanga ka, Doc Vin. Pero, okay, iklaro lang natin, Doc Vin, kasi ang dami nagtatanong. Kasi, di ba, Doc Vin, isa ka bang doktor sa HIV? Ano ba ang background mo? Well, Kuya Nelson, as you know, when we met, pa lang po ako noon. I was a nurse who used to work in the US. Tapos bumalik ako dito sa Pilipinas dahil nag-aaral ako ng medicine. So, as a medical doctor. Tapos, during that time, it's very unfortunate na parang 3 years later, yung partner ko during that time passed away because of HIV. So, habang nag-aaral ako, I started doing the advocacy already. So I was nurse then, and then I transitioned to becoming a doctor, and then I studied HIV management as my master's. And di ba po, alam mo naman, matagal akong mahilig sa aesthetic medicine. So I also finished my degree in aesthetic medicine. Yeah. Kaya pala maganda ang glow. Pero Doctor of Philosophy ka rin, di ba? Ay, opo. So, wala naman po tayo masyadong budget. So, I worked as a nurse in the States, and then while working there, I finished my master's degree and my PhD in nursing. Pagbalik ko po dito sa Pilipinas, doon po ako nag-med school naman na medical degree. Ayun. Tapos nag-master's rin po ako ng HIV management and then aesthetic medicine. So, bali parang working student po akong lumalabas noong time na yun. So I was doing lectures for nursing. I was studying at the same time. Sinimulan ko po yung Love Yourself na organization. So when I was still a student po ng nursing way back in the year 20s, it started very early. I was 15 then. Tapos po, my first ever client as a nursing student was a person living with HIV. So parang napaka-close to my heart na agad. He was a sex worker, tapos breadwinner siya, tapos person with HIV siya. Tapos nung gumraduate naman ako, I had a partner who's also a person living with HIV, and I lost him to that battle. Kasi nga, nung time na umuwi ako dito sa Pilipinas, bit-bit ko siya. Unfortunately, it was a different architectural field. Nung tinitignan mo yung how HIV was going on in the Philippines, there was so much stigma. Pag pumunta sa mga clinics, andun yung judgment, was looking over him dahil nga, syempre, I was a nurse and a doctor at the same time. So, ako po yung nag-alaga sa kanya during the time na nasa ICU siya. It was so sad kasi po andun yung judgment. Merong mga plaka-plakang nakalagay na do not touch, HIV positive, and na nakikita ng mga ibang tao. And it was a different landscape altogether. So, I felt like parang I don't want this to happen to anybody else. Kaya very close to my heart po. Tapos yung best friend ko, 3 years later, nagkaroon naman ng HIV scare. Tapos nagpunta kami sa isang social hygiene clinic. Tapos ang sabi sa kanya, naku, kaya ka ganyan kasi maduming bakla ka. So parang, hala,
What's happening? Bakit ganito yung nangyayari dito sa bansa natin? Ang sad. And I don't want that kasi when I was in the States, I used to volunteer at the Youth and LGBT Center sa Castro. Kasi po I used to work in San Francisco Medical Hospital as a nurse there bago po ako nag-med school. So, ibang-iba yung itsura doon. Napaka-safe nung space para sa'yo. Dito sa Pilipinas, pag nagpunta ka, parang judgment agad yung unang makikita. So, I wanted to change the landscape. I wanted to do something for my kababayans. Total, babalik rin naman ako sa Pilipinas. I wanted to do something naman for the community. Kasi po, nung time na yon when my partner passed away, he left me some, alam mo yun, support, ganyan. And I don't want it to be wasted. I wanted to be, alam mo yun, may papupuntahan na something good. I want to remember. In short, may pinamana sa'yo. Parang ganun po, opo. Alam nyo, backtrack lang ako mga updaters, ito kasi, I mean, I'm sure maraming maninibago kasi 99% ng ini-interview ko dito sa podcast ko ay celebrities. And well, I'm not saying that you are not, pero yung showbiz celebrities. Pero kasi napagkasunduan namin na gagawing bookend ito ngayong Pride Month. Aminado ka, Doc Vin. Ang dami mong platform, ang dami mo ng network, pero hirap na hirap ka pa rin ipalaganap yung dapat malaman ng tao. Totoo, Kuya Nelson, I am very, very grateful for this opportunity kasi, alam mo yun, napaka-serendipitous na nakita tayo dun sa launch ng Pride Run. Hindi ko alam na magkikita tayo dun during the press launch. And yun, in a very short discussion, na-mention mo nga na, alam mo naman, na personal advocacy mo rin ang pagtulong sa community. And we really appreciate it. Kasi po, I mean, we're very grateful. Andyan si Pia, andyan si Catriona, si Megan, at lahat ng mga nananalong MUPH na winners, pati po yung mga binibining Pilipinas, at saka po even yung Miss International Queen and yung Mr. International, tumutulong rin po sila sa pag-advocate. Pero iba po kailangan talaga scale up natin. I believe na ngayon po, meron Love Yourself na a total of 72 community centers all over the Philippines. 20 po doon ay Love Yourself. Yung remaining na 52 po ay mga Champion Community Network po siya. So it's called Champion Community Centers. These are community-based organizations all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, that offers the same free services as we offer. Andiyan rin po yung mga social hygiene clinics, private clinics na nag-o-offer. Pero po, tama ka kailangan nating streamline pa further para ma-scale up natin yung mga programa. Kasi unlike before, nung unang mga kita pa natin, unang pagkakakilala natin, ibang-iba pa kuya di ba? As in, judgment was there. Ngayon po, andito na yung lahat ng mga centers, free ang HIV testing. Pag nalaman na positive ka, yung gamot, libre din. Tapos, meron na tayong tinatawag na combination prevention sa mga taong ayaw pumunta sa mga clinics natin kasi takot sila. Pwede sila mag-order lang online ng self-care, free HIV testing sa bahay nila, self-testing po. Sa mga tao naman na I don't know if it's okay, pero sa Pilipinas, alam niyo naman, nangyayari din talaga ang sex work, and it's really happening sa mga kapatid natin na who do sex work. I know that it might not be the most conventional job, but it's a reality It's a reality Parang porque ba ganun ang napili nilang trabaho or yun ang trabahong kumbaga they were pushed into? Are we going to, 'di ba, neglect them? Are we going to discriminate them? We cannot, 'di ba? Alam mo, Doc Vin, ito yung what really got to me that time is pinakita mo sa akin kasi yung figures nung katulad nga nung sinabi ko sa intro kanina, 418% increase. Pinakamataas tayo sa Asia Pacific region. Grabe, hindi ba, 'di ba? Parang nakakatakot in a way, pero papayag ka ba na matatakot ka na lang and not do anything about it, 'di ba? So, tell me something about the figures. Gaano ba katindi? Gaano ba ka sama ang figures, ang sitwasyon ngayon pagdating dito sa HIV rate dito sa Pilipinas? So first and foremost, sasabihin ko muna na I think it's a double-edged sword. Ibig sabihin, the epidemic is real.
nung last quarter of last year, there were almost 4,000 cases diagnosed. So cumulative ng buong Pilipinas mula nung unang case ng 1984 is 126,378 na. Ibig sabihin, every single day, 41 cases ang meron tayo dito sa Pilipinas. But I think, double-edged sword yung sinabi ko dahil I think we're just seeing the tip of the iceberg. Bakit? Kasi yung mga taong aware lang, sila lang yung nagpapatest. So, yung mga taong aware na nagpapatest, mataas yung cases nila. How much more yung mga taong hindi nagpapatest? So that's the first side. Second side naman ng sword, I believe that more and more effective intervention have started here in the Philippines. Kaya mas maraming pong nagpapatest. For example, in our biggest community center in Shaw, it's called Love Yourself Anglo, we test around 100 to 120 persons per day. At ang nagpa-positive po doon ay 10 to 12. Imagine niyo, 10 to 12 out of the 41. Teka, Doc Vin, itong mga sinasabi mong number na ito, anong mga edad nito? So, yung majority ng cases natin, 50% ng cases natin ay age 25 to 34 years old. Tapos, 30% ng cases natin nanggagaling sa age 15 to 24 years old. Tapos, 15? yung remaining naman po. 15 Yes. years old? Last week, I had a client who's 15 years old. Meron siyang gonorrhea, chlamydia, at syphilis. Sabay-sabay. Lahat symptomatic. Swerte nga lang siya kasi during the test ay negative siya sa HIV, which is a very, very low probability. Kasi usually 90% kapag meron ka nung ganun, lahat ng cases na yun, sobrang taas na yung risk mo na may HIV ka rin. So he really dodged the bullet. Pero ang point natin dyan, exposed 15 years old. Diba? So, ibig sabihin, it's really happening in the ground, in the community. Kasi sobrang accessible na ng sex ngayon and sex is still taboo. That's the problem. Diba? Available It's still siya not, it's still not talked about in the family table. It's still not talked about even yung 'di ba, yung usual couch talk ng pamilya. Hindi na pag-uusapan na itong mga to ngayon. Parang 'di ba, as simple as yung nangyayari nga doon sa katawan ng bata, 'di ba? So where do you think is the problem? Well, it's very cultural. Ang weird kasi ang Filipinos, we were colonized by the European countries. Ang weird, and Western countries. Pero ang weird, sila open-minded. Pero dito sa Pilipinas, naipit yung religiosity na medyo backwards, na people do not want to talk about sex. Samantalang, sex is happening. Sex is accessible. Yung mga bata, pag nagpunta sa kahit anong social media platform, kahit streaming pa yan, kahit gaming pa yan, kahit ano pa yan, yung mga chatting or communication platform pa yan, napaka-accessible ng sex ngayon. But the challenge is that, tama ka, hindi pinag-uusapan sa bahay. So I believe dapat dalawa rin yung approach natin. Number one, makausap po natin ang DepEd at saka yung CHED para magkaroon ng built-in programs talaga sa curriculum natin na revised tungkol sa hindi lang po, kasi po ang ginagawa nila ngayon parang may HIV pero sobrang pahapyaw lang. I think merong meron ako narinig na mga ganyan na of course merong sex education ngayon, 'di ba? Pero pinag-uusapan lang, hindi pinag-uusapan yung nilalagay lang nila sa curriculum, tapos tinuturo lang nila in theory as a textbook theory. Parang ganon. Hindi yung walang open discussion. Hindi ka pwedeng magtaas ng kamay at tanungin, paano pong nagkakaroon ng HIV? Or paano pong, the mere fact na paanong nagkakaroon ng baby? Di ba? Yung, pag tinanong mo kasi yung mga teachers, di ba? Ako, in my time, lalo nang ganon. Correct. Hindi siya talaga experiential. So, hindi na-appreciate ng mga bata. Tapos, ginagawa na nila not knowing yung mga risk. So, ako, yung suggestion ko talaga, I was talking with PNAC, yung Philippine National AIDS Council, very recently, na hopefully makapag-develop ng more intensive and comprehensive curriculum na sexual health, SOGI with mental health. Para hindi siya nagmumukhang para sa LGBTQIA+ lang. Kasi totoo lang, ang HIV and AIDS, hindi naman talaga for the LGBTQIA+. Yung lahat ng figures na sinabi ko kanina, kuya,
almost noon, siguro 5 years ago, majority talaga ng cases natin are MSMs or males having sex with males and transgender people. Pero ngayon, iba na. I can only speak for our community center. Dun sa 12 na nagpa-positive in every single day, 3-4 doon maybe women and straight men. So, it's really for everyone na everyone is at risk as long as you are doing risky sexual behavior. You know, I think let's debunk that that misconception na ang HIV ay sakit ng bakla. Correct. Na kahit straight ang tao, pwede siyang magkaroon ng HIV and mauwi sa AIDS. 'Di ba? Walang sinisino-sino ang sakit ngayon. Totoo po. Ito talaga nangyayari sa clinic natin. Talagang 4, 5 minsan. Tapos babae, straight na lalaki. Kasi nga sex is super accessible. So, it's a disease of everyone. It has become an epidemic, not just of the LGBTQIA+ community. Actually po, nung nagsimula nga ang HIV dito sa Pilipinas, hindi nga siya nagsimula sa LGBT. Nagsimula nga siya actually sa women and men who are doing sex work. Diba, nung mga panahon po ni Sarah Jane, we weren't born yet during that time. Pero ibig ko sabihin, during 1984, yun yung scenario 1984 to around 90s, yun po yung scenario na parang karamihan sex worker, women, na merong overseas worker na asawa, sila yung nagkakaroon ng HIV. And then, nag-transition lang kasi nung time na yon nagkaroon ng programa ang Department of Health sa panahon po ni Dr. Flavier na para sa mga sex worker and mga OFW. Nakalimutan yung LGBT community na doon naman po nag-spike sa Amerika noong time na yon. So, nung na-realize natin dito sa Pilipinas, it was a little too late. Kasi nga, medyo madami na talaga yung cases. Kasi nagsimula yung pag-rise ng cases around 2008 dito sa Philippines. So, parang doon nag-start yung na parang na-feel ng DOH natin na lumilipat na yung epidemic sa MSM and trans community. Yun na ang tinatanong ko sa isip ko. Parang, bakit na-connect sa mga bading ang HIV? Well, it actually started in the US. Merong biglang nagsimulang magmatayan yung mga Bex doon nung mga panahon ng 80s. At tawag nila doon sa sakit ay GRID, yung Gay-Related Infectious Disease. Na yun pala yung HIV. So, doon po nagsimula, tapos nadala dito sa Pilipinas, and then doon na nagsimula yung pagkalat ng infection. Yun din kasi like parang hindi kasi katulad ng ibang sakit. May physicality yung ibang sakit. Makikita mo na, alam mong may sakit siya, either inuubo or nilalagnat or what have you. And ang HIV kasi hindi yung in most patients hindi siya madedetect. So pwede siyang lumabas pasok ng bansa without knowing. Yes, true. Kasi the only way for you to know that you have HIV is for you to get yourself tested. And may mga tao na as in up to 10 years, 15 years, hindi sila nagsha-show ng symptoms. Andun lang sila sa stage 1 na tinatawag nating asymptomatic. Ang problema, pag bila silang asymptomatic sila for a very long time, tapos bumaba na yung immune system nila dahil hindi nila alam, yung lifestyle nila, pabaya sila, so babagsak bigla yung immune system nila, tapos magde-develop na sila ng mga opportunistic infection like pneumonia or tuberculosis, magiging AIDS na. So, doon pa lang nalalaman. Kasi, nung nagsimula ako ng Love Yourself, Kuya, ganun yung scenario natin. Parang, ang dami kong clients na didetect namin sila, pa-AIDS na. Yung CD4 nila talaga, sobrang mga 150 na lang. I even had a client who had a negative CD4. CD4 yung parang health status ng immune system natin sa layman. So, kapag ikaw may HIV, yun yung inaatake ng HIV. Tinitira niya yung CD4 mo, tapos yung CD4 mo, bababa. So, magiging immunocompromised ka ngayon. So bumababa yung CD4 mo, tumataas naman yung virus sa dugo ng pasyente. Ang tawag naman doon viral load. Kaya 'di ba, ang management natin diyan, parang diabetes and hypertension, ang HIV ngayon, wala pang cure, pero meron ng treatment, kuya. Unlike before, death sentence siya. Ngayon, if you have HIV and you start medications, after 6 months to 1 year, hindi ka na nakakahawa. You need to take the medications for the rest of your life. You need to come back to Love Yourself and other community centers to get refill of your treatment meds every 3 months.
Pero, you can live a normal, happy, healthy, successful, you can have kids. I'm sure isang takot din to eh. Like parang, what if ma-detect nga mag-positive sa HIV tapos retro yung is that what you call it, antiretroviral therapy. Oo. Ano ba to? Sabi mo pwede kang you can have kids, so hindi ito na ipapasa. Yes, kapag ikaw ay undetectable na. Yun yung bagong campaign natin with DOH and PIA and Catrio na ngayon, yung U equals U. Undetectable equals untransmittable. So, if a person with HIV is taking ARVs for 6 months, every 6 months kasi yon, i-check natin yung dugo niya, titingnan natin yung viral load nung dugo niya. So, normally, after 6 months, kuya, yung viral load bumababa. After 12 months, nagiging undetectable na siya. Pag undetectable na yung virus sa dugo, ibig sabihin hindi ka na natatransmit ito sa ibang tao. So yun yung maganda. So kumbaga, you can live a normal life na pwede ka pang hanggang tumanda ka. So Yes, pwede kuya. posible na ngayon 'yon. Yes. Actually, nakapalawang palit na tayo ulit nitong last 5 years. Kasi yung dumating na gamot, it's very effective naman. Ang tawag doon LTE. But meron dong E, lamivudine, tenofovir, and efavirenz. Yung efavirenz kasi 10% dong mga clients natin na nag-efavirenz, nagde-develop sila ng mild anxiety and depression. Very low naman, pero nagde-develop sila. Pero during the pandemic, dumating na sa Pilipinas yung pinakamagong gamot, yung dolutegravir. So itong gamot na to, maganda, wala siyang resistance pa so far. So at ang maganda pa sa kanya, after 6 months, talaga nagiging undetectable na yung client natin. So, ang ganda nung narinig ko sa iyo kanina, it's very aspirational and inspirational sa mga clients with HIV kasi it gives them hope. Na parang, unlike before, na parang death sentence siya, ngayon it's a different story altogether. Talagang, I can live a normal, happy life, pwede kong magkaanak. Kasi dati, ang komplikado magkaanak. Kung may HIV ka, meron pang sperm wash, tapos hindi ka pwedeng, kung ikaw naman ay babae na may HIV, hindi ka pwedeng manganak ng normal, hindi ka pwedeng magpasuso kasi nakakahawa sa breast milk ang HIV. Pero ngayon, dahil sa U equals U, wala nang ganun lahat. Kasi you can live a normal, happy, healthy life talaga. So, actually, next week I'll be going to Uganda kasi yun naman yung ina-advocate for ko ngayon. Kasi di ba, in the Philippines, ang problema natin, hindi tayo nakakasali doon sa mga clinical trials. So, tendency tuloy, yung mga Filipinos, kapag nag-start na tayo ng medications, hindi masyadong hiyang sa atin yung mga gamot. So, that's something na I'm advocating for na hopefully makasama tayo, Philippines, sa mga sa start ng HIV cure science. So, it's gonna be in Uganda next week. Ano siya, parang training siya para makapag-start kung pwedeng maging eligible yung ibang Filipinos. And hopefully, makatulong pa tayo. I mean, Definitely. U equals U is a great deal already, kuya. Malaking leap ito at malaking this is good news to a lot of people. Dahil sabi ko nga sa'yo, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi kanina, this is not a death sentence anymore. And okay, syempre alam naman natin, Doc V, na maraming stigma kasi yan eh. Parang baka pandirihan, baka alam mo yun, and all sorts na nakakahiyang feeling na nararamdaman ng isang pasyente. Paano kaya yun? Paano kaya natin mai-eliminate yun? Sa inyo, sa Love Yourself? Well, majority of problem, dalawa yan. Either meron silang myth na nakukuha about HIV na hindi naman totoo, katulad ng hugs or pakipag-share ng utensils or paggamit ng sarili sa kaparehong inodoro na lahat naman ay hindi totoo. So, myth busting ang una namin ginagawa by promoting the correct information. So, meron tayong mga different awareness drives, meron tayong mga programs like Love Yourself Caravan, wherein Love Yourself volunteers. So, meron tayong 3,000 volunteers right now, kuya, and we recruit every year ng 3 volunteer engagements, and umiikot tayo sa 50 companies and universities and schools every month para mag-provide ng workshops and awareness seminars on HIV, SOGI, SC, and mental health.
Pagkatapos noon, pag ni-request nung company or ng school na mag-provide tayo ng free HIV testing, magbibigay tayo ng free HIV testing. So that's number one. So awareness, na may workshop and a campaign na social media and yung mga influencers natin and ambassadors natin, we ask them to post on different platforms. One yan, awareness, campaign and actual sa community. Number two, hubs. We have different designs ng mga hubs natin. Meron tayong hubs na mukhang cafe. May hubs tayo na may libreng laser hair removal, kuya, para sa mga trans. Tapos meron kaming libreng RF, ganyan. Meron tayong community center naman na halfway home. Ibig sabihin, yung mga taong LGBTQIA+ na disenfranchised, tinakwil ng pamilya. Meron tayong mga organizations na kumukup-kup ng mga taong itinakwil for the meantime habang hindi pa sila nakakatayo ulit. Meron tayong mga community centers rin naman na puro mga games. So parang tambayan, pwede silang mag-games doon. So we designed it that way para mawala yung stigma. So ang tawag doon, hubs. And then we have champion community centers. Ito naman yung talagang sa mga barangay, tsaka sa mga far-flung areas, merong mga maliliit na NGOs na tinutulungan ng Love Yourself na nag-outreach sila sa mga barangay, sa mga pageant, sa mga contest, sa mga SK, sa mga SK Fed, para at saka sa mga what do you call this, student organization para maggawa ng awareness at saka HIV testing rin na libre. Pagkatapos noon, meron rin tayong tinatawag na self-testing. Ito yung pinakabago natin, kuya. So, order lang sila sa Facebook. Meron tayong self-care page doon. Tapos, papadala natin libre yung self-testing kits sa mga tao. Saan man sila sa Pilipinas. So, tapos, kahit saan? Like parang... Yes, kuya. Kahit probinsya, kahit far-flung area. Yes, basta kayang abutin ng LBC. At saka no, iba pang courier services, I mean. So, okay, you're saying na parang, syempre, di ba, hindi natin maaalis, hindi natin na mapipilit yung mga tao na mawala yung hiya nila. So, pwede pala kahit sa sarili nilang bahay. Yes. So, yun yung pinakabago nating programa na parang, kasi gusto natin, kuya, ang tawag natin dyan, different strokes for different folks. And gusto rin basagin din kasi ng idea ng International AIDS Society na miyembro tayo na, dati kasi, yung programa, ang tawag behavior change modification. Ibig sabihin, pag nagsa-sex work ka, itigil mo yung sex work. Kapag malandi ka, mahilig ka makipag multiple sex partners, tigilan mo yan. Kaya lang, it was found out through many researches that it's not effective. Kapag ang isang tao, inilayo mo siya sa normal milieu niya or normal environment niya or normal behavior niya, you're basically parang ina-antagonize mo siya, kinakalaban mo siya eh. So why would I trust you? So in order for people to trust us, in order for people to for us to create rapport sa mga tao, importante na hindi natin sila ninenegate. So, ang bagong programa ngayon is #WhatWorksForYou. So, anong ginagawa mo? Kung ano yung trip mo sa buhay, you just need to take care of yourself. Ito yung mga options na i-offer natin para sa inyo. Testing ba sa center? Go. Testing ba sa bahay nyo? Meron tayong self-care. Mahilig ka pa makipag-tinderella ka ba? Mahilig ka ba mag-grinder? O kaya naman, mahilig ka makipag-meet up sa ex? Meron tayong PrEP, kuya. So, ibig sabihin nun, it's a pill that you take every day para makaiwas ka sa HIV. Okay, babalikan ko lang, Doc Vin, yung PrEP kasi, you take it before having sex. Yes, kuya. So, you have two options for PrEP. So, meron tayong daily PrEP sa mga tao talagang laban na laban sa buhay. So, if they're talagang multiple sexual partners every day, ganyan. They need to take it every day. So parang vitamins na nila yon. Maganda naman sa kanya, it's not bad for the liver. We have 15,000 clients ngayon na naka-PrEP. Wala naman kahit isang nag-develop ng liver problem. At wala rin kahit isang nag-seroconvert. Ibig sabihin nun, kuya, negative dati, nag-positive. Ibig sabihin, PrEP works. Actually, PrEP is being used in US and Australia. Yan yung nag-reverse ng epidemic nila eh. So, yun yung una, everyday. Tapos pangalawa naman, sa mga occasional lang na
na-expose sa sex na unprotected. So, yun naman, kunyari, tonight, meron kang sexual activity, iinom ka ng 2. Tapos bukas, isa, and then the day after tomorrow, isa ulit. So, it prevents you from up to 100% kasi ayaw nila ng 100% kasi research eh. So, 99.9% yung level ng efficacy niya, hindi ka magkakaroon ng HIV. But, again, sa mga tao naman na hindi nila alam na na-expose sila, tapos nalaman na lang nila later on. So, kunyari nga, sa cases ng assault, kuya, meron naman tayong post-exposure prophylaxis. It's a pill rin that you take for 30 days para hindi ka naman mahawa ng HIV. For example, sa mga cases ng rape, 'di ba? Sa mga na-assault ng mga tao, babae or lalaki, so pwede sila mag-access ng post-exposure prophylaxis within 72 hours after the exposure. Ang dami-dami na, no? Like parang nakakatuwa. Kasi parang ang dami-dami ng options ngayon. Kasi dati, di ba, kailangan it's like, abstinence or using condom. Yun lang. Yes, kuya. Aside from that, meron pang bago ngayon. We just launched it few months ago. Ang tawag naman DoxyPep. So, post-exposure prophylaxis rin, pero para sa STI naman. So, di ba, actually ngayon, sa mga kabataan, ang dami ngayong may STI, gonorrhea, chlamydia, in Tagalog po, yan yung tulo na sinasabi natin. At saka, meron ring tinatawag na syphilis. So, ano po sila? Lahat sila kailangan mong gamutin kapag nagkasakit ka, pero ngayon ang maganda, bago ka pa magkasakit, kung na-expose ka sa isang taong potentially may sakit na ganito, pwede ka na rin uminom ng gamot na to. So, available na rin siya. Unfortunately, kuya, unlike PrEP, kasi ang PrEP ngayon, dahil ang Love Yourself, dalawang entity tayo, meron tayong private clinic, meron tayong free clinic, so nakakapag-provide tayo ng free PrEP as long as may supply po na galing kay Global Fund at saka kay USAID. Ngayon, Love Yourself also has a private clinic para sa mga tao naman can avail. Kasi po, ang gusto kong design, social enterprise model siya na, how do you say this, na socialized. As a UP student, di ba, meron tayong socialized model na parang kapag kasi po, syempre, ang Global Fund, saka ang USAID, at saka yung AIDS Healthcare Foundation, sila po yung major supporter natin. Ano po syempre limited lang rin yung ibibigay nila sa atin na number of bottles per year. So, dinidesign rin po natin na kung yung client naman kaya niyang mag-afford, edi doon po siya sa yung sa isang option. Sa mga client naman na wala talagang kayang afford, so ito po siya sa isang option. Unfortunately po, yun po, that's for PrEP. May free tsaka may paid po tayo. Unfortunately, for PEP or for post-exposure prophylaxis at saka sa DoxyPep, it's not yet available for free dahil wala pang guidelines ang Department of Health. Naghihintay tayo ng guidelines para makapag-procure. Currently, ngayon, it's around 2,500 yung one whole regimen ng PrEP. Ang ginagawa na lang po ng Love Yourself, kunyari kabataan, o kaya naman merong less fortunate na hindi kaya talaga. Di ba po may fundraising at saka may events naman tayo katulad ng Pride Night ng June 1. So yung mga nakakala po naming funds for that, doon po namin ginagamit so that yung mga clients natin na medyo less fortunate, kailangan po nila ng tulong, nalilibre pa rin natin sila. Yun nga lang, hindi po namin siya mas-scale up ng bonggang-bongga kasi even Love Yourself, well, yes, we are self-sustaining at the moment, pero limited lang rin po yung resources natin pagdating sa mga prevention services. Kasi po, di ba, sa Love Yourself, yung gamot po natin at saka lahat ng mga laboratorio po natin, kapag sa atin ka naka-enroll, libre. Yeah. So, pagdating po sa preventive component, hopefully, makakatok tayo sa PhilHealth soon para magkaroon ng prevention package for sexual health, mental health, and SOGSC. Yun po yung ating hopefully madulog para magkaroon ng policy on that. Kasi po, yun yung naiwan eh. So, HIV, meron siyang programa called OHAT. So, lahat ng clients natin na on treatment na
support sila nun, pero prevention wala talaga. So yung mga test kits natin na pinamimigay po ng Love Yourself for free at saka yung ginagamit po natin sa mga clinic natin, ang bumibili po niyan either yung government of the Philippines through the Department of Health o kaya naman po galing sa USAID, Global Fund or AHF. Now the challenge is, what if this external development organizations nag-stop na po sila mag-support? So babagsak rin po yung naalala nyo po, sabi ko kanina, double-edged sword kasi maraming nagpapatest. Ngayon, dahil po konti lang yung binibili ng Pilipinas, babagsak rin po yung testing natin kasi wala na silang ibibigay na support. So hopefully po yun yung mga policy rin na magawa in the near future na Philippines can scale up yung number of condoms and lubes na binibili natin, yung self-testing kits, yung PrEP, yung PEP, even po yung DoxyPEP sana makabili. At saka STI. Ang problema rin po ng Pilipinas ngayon, yung mga tao rin yung bumibili ng mga antibiotics sila sa STI. And sa Love Yourself po ay ayun naman, kung ang client natin hindi talaga kaya maka-afford, ginagawan po natin ng paraan. So minsan kahit out of pocket, katulad po nung mga clients natin talaga na 13, 14, 15 years old, high school sila eh. Kahit po sabihin natin may kaya yung pamilya nila, they can't even tell their parents. So talaga pong kailangan maghanap tayo ng ways para masuportahan sila. Ano yung struggles na nahaharap nitong mga itong mga patients na ito, knowing that of course it affects them, yung lalo na sa kanilang mental health, yung self-worth nila, yung self-love nila naapektuhan, not just because bata sila, and yung the mere fact na alam mo na may sakit ka eh. Yes, kuya. So basically, pwede nating stratify based on age group. Simulan natin sa yung una kong sinabi, sa age 15 to 24. Ano siya niyan sabi ni Eric Erikson, yan yung period daw ng identity versus role confusion. Imaginein mo, hindi ka nga sure kung ano yung sexualidad mo, tapos may HIV ka pa, hindi mo pa pwedeng ipaalam kahit kanino, wala ka pang resources. So apat na patong yung problema mo. So sa Love Yourself po, meron tayong programa called Life Coaching. So, dati kasi counseling lang yung uso. Kaya lang, hindi siya empowering. Pagka-counsel kita, yes, mako-consult ka ngayon, pero yung anxiety won't go down. But our design is very self-empowering. So, i-guide po natin kasama ng life coach ni client, yung client natin during the first 6 months ng kanyang journey pagka nag-transition siya to be positive para ma-assist natin siya sa mga pangangailangan niya sa buhay. For example, hindi nga masabi sa parents niya, at least meron siyang support system. We make sure na yung mga community centers natin are safe spaces. Kung gusto nilang tumambay doon, mag-hangout doon, o kaya naman kung accidentally na-out sila sa closet nila at in-housed sila sa bahay nila, and then meron tayong mga halfway houses din. So yun naman yung sa mga kabataan. Yun yung medyo maraming cases tayo sa bandang south ng NCR natin. So may isa tayong halfway house doon. Lagi siyang puno. Ang capacity lang nun, kuya, 10. It's in Parañaque. Ang dami talaga mga bagets doon, lalo na mga transnene. Ilang taon ito? Mga ilang taon? Ano sila? Mga 14 to 18, ganyan. Nakakaawa naman. Meron kami isang beses 12 years old. Updaters, part 1 pa lang yan ang ating kwentuhan with Doc Vin, pero ang dami na nating natutunan. Bukas pakinggan naman natin ang part 2 dahil pag-uusapan naman namin ang kinakaharap na problema ng mga miyembro ng LGBTQIA+ pagdating sa mental health. So stay tuned.